Kategorya 1, karaniwang mga anghel. Kahit na hindi ka kailanman naging bahagi ng militar, malamang ay pamilyar ka sa kung paano ito gumagana. Mayroong istrukturadong mga ranggo, nagsisimula sa mga general at bumababa sa mga koronel, mayor, kapitan, tenyente, at iba pang mga tungkulin para sa mga enlisted na sundalo. Ang organisadong sistemang ito ang tumutulong upang maayos ang takbo ng lahat. Kapansin-pansin, ginagamit din ng Diyos ang isang uri ng banal na kaayusan pagdating sa kanyang mga anghel. Siya ay isang Diyos na pinahahalagahan ang istruktura at layunin. Sa napakaraming nilalang sa langit, ang pinakamalaki at pinakadalas banggitin sa Biblia ay ang mga tinatawag nating karaniwang mga anghel. Madalas, silang lumilitaw ng walang partikular na titulo o tiyak na tungkulin, kaya sila ay tinatawag sa ganitong paraan. Gayunpaman, maaaring kakaiba itong pakinggan. Sa huli, sila ay mga sobrenatural na nilalang na direktang nilikha ng Diyos. Walang kahit ano sa kanila na maituturing na pangkaraniwan. Pero mas nagiging malinaw ang kahulugan nito kapag inihambing natin sila sa iba pang natatanging uri ng mga anghel na inilarawan sa banal na kasulatan, mga espesyal na klase na may tiyak na layunin. Kung ikukumpara sa mga ito, ang mga hindi pinangalanang anghel ay mas pangkalahatan ang tungkulin. Ngunit hindi ibig sabihin nito na sila ay mas mababa o hindi kahanga-hanga sa plano ng Diyos. Kategorya 2, mga kerubin. Ang mga kerubin ay isang natatanging uri ng nilalang sa langit na nilikha ng Diyos para sa tiyak at makapangyarihang mga layunin. Sila ang kauna-unahang uri ng anghelikong nilalang na binanggit sa Biblia at lumitaw agad pagkatapos ng unang malaking pagkakamali ng sangkatauhan sa halamanan ng Eden. Sa Genesis Kabanata 3, mababasa natin kung paano sinuway nina Adan at Eva ang utos ng Diyos na huwag kumain mula sa punong kahoy ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pagkatapos ng kanilang pagsuway, may isang seryosong panganib. Maaari rin nilang abutin ang punong kahoy ng buhay, kumain mula rito, at mabuhay magpakailanman sa kanilang makasalanan at sirang kalagayan. Isang malungkot at hindi na mababaling kapalaran iyon. Upang hindi ito mangyari, pinalayas sila ng Diyos mula sa halamanan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Siniguro niyang hindi na sila makakabalik. Sa Genesis 3:24 sinabing, kaya pinalayas ng Diyos ang tao at sa silangan ng Eden ay naglagay siya ng mga kerubin at isang nagliliyab na espada na umiikot sa lahat ng direksyon upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Isipin mo kung gaano kasaklap kung kumain si Adan mula sa punong kahoy ng buhay habang siya ay nasa paglabag pa rin sa Diyos. Habang buhay sana siyang nabuhay sa pagbagsak na kalagayan. Kaya't itinalaga ng Diyos ang mga makapangyarihan at maningning na kerubin upang bantayan ang banal na punong kahoy mula sa abot ng tao. Hindi sinabi kung paano tumugon si Adan nang makita niya sa unang pagkakataon ang mga nakakatakot at kamanghamanghang nilalang na ito. Pero siguradong isang karanasang hindi niya malilimutan. Maaring naramdaman niya ang takot, pagkamangha at matinding lungkot. Nakatayo sa labas ng halamanan, kinailangan niyang harapin ang mapait na katotohanan. Ang kanyang pagsuway, ang siyang naghihiwalay sa kanya mula sa presensya ng isang banal na Diyos. Hindi na niya makakalakad kasama ang manlilikha sa malamig na simoy ng hapon. Ang ganda ng Eden ay nawala na at ang mga kerubin ay nagsilbing makapangyarihang paalala niyon. Nakakagulat ang susunod na pagkakataong binanggit ang mga kerubin sa Biblia ay may kaugnayan na sa isang bagay na bago, isang simula ng pagbabalik sa kung ano ang nawala. Sa aklat ng Exodo, binigyan ng Diyos si Moises ng detalyadong tagubilin kung paano itatayo ang tabernakulo, isang banal na lugar kung saan makikipagtagpo ang Diyos sa kanyang bayan.
Sa lahat ng bagay na kailangang gawin, ang kaban ng tipan ang unang ipinag-utos. Sa ibabaw ng kaban ay ang luklukan ng awa, ang lugar kung saan nangakong makikipag-usap ang Diyos kay Moises. At ano ang nais ng Diyos na ilagay sa ibabaw ng luklukan ng awa? Iniutos niyang gumawa ng 2 kerubin na yari sa purong ginto. Hindi ito basta-bastang palamuti. May malalim itong kahulugan. Inilarawan ng Diyos ng eksakto kung paano dapat itayo ang lahat. Sa Exodo Kabanata 25, talata 10 hanggang 13, sinabi ng Diyos kay Moises na gumawa ng kaban mula sa kahoy na akasya, 2 kubit at kalahati ang haba, 1 kubit at kalahati ang lapad, at 1 kubit at kalahati ang taas. Balutin ito ng purong ginto sa loob at labas. Maglagay ng gintong borda sa paligid at 4 na gintong singsing sa mga paa nito, 2 sa isang panig at 2 sa kabila. Gagawa rin si Moises ng mga tungkod mula sa kahoy na akasya at babalutin din ang mga ito ng ginto upang ipasa ng kaban. Isang kamangha-manghang tanawin ito. At sa ibabaw nito ay naroroon ang mga gintong kerubin, mga sagisag ng banal na presensya ng Diyos. Nakabuka ang kanilang mga pakpak. Mula sa 2 tagpong ito sa banal na kasulatan, una sa halamanan ng Eden at pangalawa sa tabernakulo, makikita nating may mahalagang tungkulin ang mga kerubin. Sila ay paalala ng kasalanan ng tao at tagapagbantay ng presensya ng Diyos laban sa kabulukan ng sangkatauhan. Maaring nanabik si Adan na makabalik sa Eden, ngunit malinaw ang mensahe ng mga kerubin. Nilabag niya ang utos ng Diyos. Sarado na ang daan pabalik. Sa kalaunan, nang pumasok ang punong pari sa kabanal-banalan 1 beses sa 1 taon at nakita ang luklukan ng awa, tiyak na naramdaman din niya ang bigat ng kasalanan. Napapalibutan ng kabanalan, marahil naisip niya, hindi ako karapat-dapat dito. Isa akong makasalanan sa harap ng perpektong Diyos. Ang mga kerubin ay hindi katang-isip lamang, sila ay tunay at makapangyarihang nilalang. Sa Biblia, madalas silang sumisimbolo ng mga makalangit na katotohanan. Iniutos ng Diyos na ang kanilang anyo ay maisama sa disenyo ng kaban ng tipan at ng tabernakulo. Sa Ezekiel Kabanata 10, talata 8 hanggang 14, inilarawan ng propeta ang mga nilalang na ito. Sa ilalim ng kanilang mga pakpak ay mayroong tila kamay ng tao. Nang tumingin si Ezekiel ng mas malapitan, nakita niya ang 4 na gulong sa tabi ng mga kerubin, isa sa bawat isa. Ang mga gulong ay nagniningning, parang batong Tarshish ang kinang. Ang 4 na kerubin ay magkakatulad ng anyo. Ang mga gulong ay tila magkakapatong sa loob ng isa't isa, bumubuo ng kakaibang hugis. Kapag gumagalaw sila, tuwid ang direksyong tinatahak nila. Hindi sila lumiliko. Ang buong katawan nila, likod, mga kamay, mga pakpak at pati ang mga gulong ay puno ng mga mata sa lahat ng panig. Ang mga gulong na ito ay tinawag na umiikot na mga gulong. Bawat kerubin ay may 4 na mukha. Isa ay mukha ng kerubin, isa ay mukha ng tao, ang pangatlo ay mukha ng leon, at ang pang-4 ay mukha ng agila. Sa pangitaing ito, inilarawan ni Ezekiel ang mga kerubin bilang misteryosong mga nilalang na may mga pakpak, mga kamay at napakaraming mata, napapalibutan ng mga kamangha-manghang umiikot na gulong. Ngunit ang pangitain ni Ezekiel sa Kabanata 10 ay may madilim ding mensahe. Ang presensya ng mga kerubin ay hudyat ng isang seryosong pangyayari. Inilarawan ng propeta ang isang pangitain na nagpapahayag ng nalalapit na pagkawasak ng Jerusalem. Sa Kabanata 10, talata 3, iniwan ng Diyos ang kanyang trono sa itaas ng mga kerubin at lumipat sa pintuan ng templo. Pagkatapos, sa Kabanata 10, talata 1, bumalik siya at muling umupo sa ibabaw nila.
Sa tahimik na sandali bago magsimula ang kaguluhan, makikita ang mga kerubin sa timog na bahagi ng santuaryo. Nakaharap sa lungsod, nasaksihan nila ang dahan-dahang pag-alis ng kaluwalhatian ng Diyos mula sa Jerusalem. Ang tunog ng paggalaw ng kanilang mga pakpak ay palatandaan na may mahalagang mangyayari. Sa talata 5 ng Kabanata 10, umangat ang mga kerubin bilang paghahanda sa susunod na kaganapan. Bagaman maaring mahirap unawain ang kabanatang ito, isang bagay ang malinaw. Ang mga kerubin ay nagpapakita ng kamahalan ng Diyos. Itinuturing ang kabanatang ito bilang isa sa mga pinakamisteryoso ngunit makapangyarihang paglalarawan ng kadakilaan ng Diyos sa buong Biblia. Pinaghalo nito ang matitinding imahe at presensya ng mga anghel, kaya nararapat itong basahin ng mabuti at pagnilayan ng malalim. Bihira sa kasulatan ang may ganitong matinding pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Isa pang natatanging grupo ng mga anghel na binanggit sa Biblia ay ang mga serapin. Sa wikang Hebreo, ang salitang seraphim ay nangangahulugang mga nagniningas. Makikilala natin sila sa aklat ni Isaias. Namuhay si Isaias sa Jerusalem noong huling bahagi ng panahon ng kaharian ng Israel. Isa siyang propetang nagsalita sa ngalan ng Diyos na nagbabala sa mga pinuno ng Jerusalem at Huda. Ang kanyang pangunahing mensahe ay tungkol sa paghuhukom. Sinabi niya na ang kanilang pagtataksil sa tipan ng Diyos ay magdadala ng matitinding kahihinatnan. Gagamitin ng Diyos ang mga makapangyarihang bansa gaya ng Assyria at kalaunan ay Babylonia bilang instrumento ng kanyang paghatol kung ipagpapatuloy ng mga tao ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang pang-aapi sa mga mahihirap. Ngunit ang babala ni Isaias ay may kasamang pag-asa. Nakita niya ang isang makapangyarihang pangitain ng Diyos na nakaupo sa trono sa templo, napapalibutan ng mga nilalang sa langit na sumisigaw, "Banal, banal, banal ang Panginoon." Biglang naging malinaw kay Isaias kung gaano siya makasalanan, pati na rin ang kanyang bayan. Sa harap ng kabanalan ng Diyos, inakala niyang siya ay mapapahamak. Ngunit sa halip na maparusahan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Lumipad ang isa sa mga serapin at hinawakan ang kanyang mga labi gamit ang nagbabagang baga. Hindi ito upang saktan siya, kundi upang linisin siya mula sa kanyang kasalanan. Habang pinagninilayan ni Isaias ang kakaiba at makapangyarihang karanasang ito, binigyan siya ng Diyos ng isang mahirap na misyon. Tinawag siyang ipagpatuloy ang paghahatid ng mensahe ng paghuhukom. Ngunit nalampasan na ng Israel ang punto ng walang balikan. Sa halip na lumambot, lalo pang titigas ang puso ng mga tao sa kanyang pangangaral. Ipinapakita nito ang isang mahalagang aral. Ang salita ng Diyos ay hindi laging nagdudulot ng ginhawa. Maaari rin nitong ibunyag ang katigasan ng puso at humantong sa pagtanggi. Kaya't nagtanong si Isaias, gaano katagal ko kailangang magsalita kung walang makikinig? Isa ito sa pinakamabibigat na misyon na ibinigay sa isang propeta. At kahit tila nabigo ang kanyang gawain sa panahon ng kanyang buhay, ito ang naging pundasyon ng isang aklat na magbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na salinlahi. Hindi alam ni Isaias na balang araw ay pahahalagahan ang kanyang mga isinulat. Ngunit habang siya'y nabubuhay, binaliwala ng mga tao ang kanyang mensahe. Lalong naging matigas ang kanilang puso. Taon-taon, sa loob ng 40 taon. Isinulat niya, noong taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon mataas at nakaluklok at ang laylayan ng kanyang damit ay pumuno sa templo. May mga serapin sa itaas niya, bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang pantakip sa kanilang mga mukha, 2 sa kanilang mga paa at 2 ang gamit sa paglipad.
Sumisigaw sila sa isa't isa, "Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puno ng kanyang kaluwalhatian." Napakalakas ng kanilang tinig, kaya yumanig ang mga haligi ng pintuan at napuno ng usok ang templo. Bagaman ang mga kerubin at serapin ay kabilang sa magkaibang antas ng mga anghel at marami pa ring misteryo tungkol sa kanila, iisa ang malinaw nilang layunin, ang patuloy na pagpupuri sa Diyos. Ang mga makalangit na nilalang na ito ay kahanga-hanga, ngunit kahit sila ay hindi maihahambing sa kordero ng Diyos na naghahari sa lahat. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay yumuyuko sa Kanya sa paggalang at pagsamba. Sa pangitaing inilarawan sa Isaias 6, naranasan ni Isaias ang kabanalan ng Diyos mismo. Kahit isa siyang propeta at namuhay ng matuwid, agad niyang kinilala ang sarili niyang kasalanan sa harap ng Diyos. Ang mga serapin, habang sumisigaw ng "Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan sa lahat", ay tinakpan ang kanilang mukha at mga paa gamit ang 4 sa kanilang 6 na pakpak. Ang pagkilos ng mga serapin sa pagtatakip ng kanilang mga mukha at paa ay nagpapakita ng malalim na paggalang at takot sa banal na presensya ng Diyos. Sa parehong paraan, sa pahayag Kabanata 4, nagkaroon si Juan ng pangitain tungkol sa trono ng Diyos na halos kapareho ng kay Isaias. Sa kanyang pangitain, may mga nilalang na nakapalibot sa trono na patuloy na sumisigaw, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat." Sa pahayag 4 at 8, sinabi ni Juan na ang mga nilalang na ito ay hindi tumitigil sa pagbibigay papuri at pagsamba sa Diyos. Parehong isinalarawan ni Isaias at Juan ang mga anghel na nagpahayag ng parehong mensahe, "Banal, banal, banal", na pinapakita na ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Minsan, iniisip ng mga tao na ang Diyos sa lumang tipan ay galit, habang sa bagong tipan ay mapagmahal. Ngunit ipinapakita ng mga pangitain na ito ang iisang larawan ng Diyos na banal at puno ng kaluwalhatian. Pinatutunayan ito ng Biblia sa Malakias 3:6, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago." Sa Hebreo 13:8, sinabing si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At sa Santiago 1:17, mababasa na sa Diyos ay walang pagbabago o anino ng pag-iiba. Ang kanyang kabanalan ay walang hanggan gaya niya. Binanggit ni Isaias na bawat serapin ay tumatawag sa isa't isa na nagpapahiwatig na marami sila. Ang pangunahing tungkulin nila ay umawit ng papuri sa Diyos at ipahayag ang kanyang kadalisayan. Dahil sila'y inilalarawan na nasa itaas ng trono, ang kanilang paglilingkod ay nakatuon lamang sa presensya ng Diyos sa langit. Naiiba ito sa mga kerubin na nakapwesto sa tabi ng trono. Ang mga serapin ay napakagaganda. Ang paglalarawan, 2 pakpak para takpan ang mukha, 2 para sa paa at 2 para lumipad, ay nagpapakita na may mga anghel na tunay na lumilipad. Gayunman, hindi itinuturo ng Biblia na lahat ng anghel ay may pakpak. Ang karaniwang imahe ng mga anghel na may pakpak ay nagmula sa ideya na sila ay makakabiyahe kahit saan, agad-agad, at ang mga pakpak ay simbolo ng kalayaan at bilis. Ang mga banal at ang mga tagapagmatsyag, watchers, ay lumilitaw sa aklat ni Daniel na isinulat noong panahon ng pagkatapon ng Israel sa Babylonia. Nagsimula ang mga kaganapan pagkatapos ng unang pananakop ng Babylonia sa Jerusalem. Nilimas ang lungsod at templo at maraming Israelita ang dinala sa ibang lupain. Kabilang sa mga ipinatapon ang 4 na kabataang mula sa maharlikang angkan ni David. Si Daniel na kalaunan ay tinawag na Beltesazar at ang kanyang 3 kaibigan ang mga pangunahing tauhan sa kwento.
Sa panahong iyon, ang Babylonia ay pinamumunuan ni Nebukadnesar, isang mapagmataas at malupit na hari na mahilig magpakita ng kapangyarihan. Matapos talunin ang Assyria, itinuloy niya ang pananakop sa Ehipto, ang pangunahing karibal niya. Ngunit nasa gitna ang Huda upang maisakatuparan ang kanyang pangarap na bumuo ng isang malawak na imperyo. Kailangang mapasailalim ang Huda. Nagsimula ang personal na pagbabago ni Nebukadnesar sa pamamagitan ng isang nakakagambalang panaginip. Tinawag niya ang kanyang mga mahikero, mangkukulam, mga kaldeyo at mga manghuhula upang ipaliwanag ito, ngunit wala ni isa ang nakakaintindi. Matapos silang lahat ay mabigong magbigay ng paliwanag, saka lang ipinatawag ng hari si Daniel. Nakapagtataka kung bakit hindi agad niya pinatawag si Daniel, lalo na't minsan na niyang naipaliwanag ang isang panaginip ng hari noon. Ang panaginip na iyon ay tungkol sa isang napakalaki at kahangahangang rebulto. Ang rebultong iyon ay may ulong gawa sa purong ginto, dibdib at mga bisig na pilak, tiyan at hita na tanso, mga binti na bakal at mga paa na kalahating bakal at kalahating luwad. Sa Daniel 2:26, sinabi ni Daniel, "Ito ang panaginip at ngayon sasabihin namin sa hari ang kahulugan nito." Ngunit ang bagong panaginip na ito ay lubos na naiiba. Nagsimula ang panaginip ni Nebukadnesar sa isang larawan ng pag-asa. Nakita niya ang isang napakalaking punong kahoy na tumataas ng mataas at matatag. Ang mga sanga nito ay abot langit. Puno ito ng bunga at kagandahan, nagbibigay ng pagkain at silungan sa lahat ng nilalang. Ngunit bigla itong naging madilim. Ako si Nebukadnesar ay namumuhay ng matiwasay sa aking palasyo nang bigla akong nabagabag ng isang nakakatakot na panaginip, aniya. Habang ako'y nakahiga, ang mga pangitaing aking nakita ay nagpuno sa akin ng takot. Kaya ipinatawag ng hari ang lahat ng matatalinong tao sa Babylonia, umaasang may makakapagpaliwanag ng panaginip. Pagkatapos ay inilarawan niya ang kanyang nakita. Sa kanyang pangitain, may isang napakalaking puno. Sa gitna ng lupain, mataas na mataas at nakikita mula sa lahat ng panig ng daigdig. Ang puno ay napakaganda, may malalagong dahon at saganang bunga. May mga hayop na nagpapahinga sa ilalim nito at ang mga ibon ay gumagawa ng pugad sa mga sanga. Lahat ng nilalang ay pinakakain nito. Ngunit biglang may nangyaring nakakagulat. Habang pinapanood pa ang panaginip, nakita ni Nebukadnesar ang isang nilalang, isang tagapagmatsyag, isang banal na isa na bumaba mula sa langit. Sumigaw ito, "Putulin ang punong kahoy, putulin ang mga sanga, alisin ang mga dahon at ikalat ang bunga, paalisin ang mga hayop mula sa ilalim nito at ang mga ibon mula sa mga sanga, ngunit iwan ang tuod sa lupa, talian ng bakal at tanso na papaligiran ng damo." Nagpatuloy ang tagapagmatsyag at sinabi, "Basain siya ng hamog mula sa langit, mamuhay siya kasama ng mga hayop at kumain ng damo tulad nila. Ang kanyang isipan ay magbabago, mula sa pagiging tao ay magiging tulad ng sa isang hayop hanggang lumipas ang 7 panahon." Idineklara ng mga banal na ito ay desisyong mula sa Diyos upang maunawaan ng lahat na ang kataas-taasan ang may kontrol sa mga kaharian ng tao. Ibinibigay niya ang kapangyarihan sa sinumang nais niya, kahit sa pinakamababang uri ng tao. "Ito," sabi ni Nebukadnesar, "ang aking panaginip. Ngayon, Beltesazar, ipaliwanag mo sa akin ang kahulugan nito. Wala ni isa sa aking matatalinong tao ang kayang ipaliwanag ito, ngunit ikaw ay makakagawa dahil ang espiritu ng mga banal na Diyos ay nasa iyo." Sa simula, si Daniel na tinatawag ding Beltesazar ay labis na nabagabag. Ang panaginip ay lubos na nakaapekto sa kanya at saglit siyang natigilan, hindi alam kung paano sasagot. Sinikap ng hari na pagaanin ang loob ni Daniel.
Beltesazar, huwag kang mabahala sa panaginip o sa kahulugan nito, aniya. Ngunit nanginginig pa rin si Daniel nang sumagot, Mahal kong hari, sana ay ang panaginip na ito ay para sa iyong mga kaaway at hindi para sa iyo. Pagkatapos, sinimulan ni Daniel ang kanyang paliwanag. Ang punong kahoy na nakita mo, mataas, matatag, abot langit, kitang-kita sa buong daigdig, may magagandang dahon, saganang bunga, silungan ng mga hayop at pugad ng mga ibon. Ang punong iyon ay ikaw, o hari. Lumaki ka at naging makapangyarihan. Ang iyong pamamahala ay abot hanggang sa dulo ng lupa at ang iyong pangalan ay kilala maging sa langit. Ngunit nakita mo rin ang isang banal na nilalang, isang tagapagmatsyag na bumaba mula sa langit at nagsabi, Putulin ang punong kahoy at wasakin ito. Ngunit iwan ang tuod at ang mga ugat sa lupa. Napapalibutan ng damo at talian ng bakal at tanso. Basain siya ng hamog at hayaang mamuhay siya kasama ng mga hayop hanggang lumipas ang 7 panahon. Ganito ang kahulugan nito, o hari. Ito ay mensahe mula sa kataas-taasan. Ikaw ay palalayasin mula sa lipunan ng tao at mamumuhay kasama ng mga mababangis na hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka at babasain ka ng hamog ng langit. Magpapatuloy ito sa loob ng 7 panahon, 7 taon, hanggang maunawaan mong ang kataas-taasan ang namamahala sa mga kaharian ng tao at nagbibigay ng kapangyarihan sa sino mang kanyang piliin. Ngunit ang pag-iwan ng tuod sa lupa ay nangangahulugang maibabalik sa iyo ang iyong kaharian kapag kinilala mong ang langit ang tunay na naghahari. Pagkatapos, nakiusap si Daniel sa hari, Pakiusap, pakinggan mo ang aking payo. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan at gawin ang tama. Magpakita ka ng kabutihan at awa sa mga mahihirap. Baka sakaling magpatuloy ang iyong kasaganaan. Maaring mas tumagal pa ang iyong tagumpay kung isa sa puso mo ito. Ngunit lahat ng babala ni Daniel ay nagkatotoo. Makalipas ang 1 taon, habang naglalakad ang hari sa bubungan ng kanyang palasyo sa Babylonia, ipinagmalaki niya, Hindi ba't ito ang dakilang Babylonia na itinayo ko sa pamamagitan ng aking lakas at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan? Ngunit bago pa man siya makatapos magsalita, may tinig na bumaba mula sa langit. Haring Nebukadnezar, ang iyong kaharian ay inalis na sa iyo. Palalayasin ka mula sa mga tao, mamumuhay ka kasama ng mga hayop, at kakain ng damo tulad ng baka. Magtatagal ito ng 7 panahon hanggang maunawaan mong ang kataas-taasan ang naghahari sa mga kaharian ng tao at nagbibigay ng kapangyarihan sa sino mang kanyang piliin. Sa Daniel Kabanata 4, talata 10 hanggang 32, makikita natin kung paano nangyari ang panaginip. Isang banal na nilalang mula sa langit ang nag-utos na putulin ang punong kahoy, alisin ang lahat ng taglay nito at iwan na lamang ang tuod. Ang bakal at tansong tali sa tuod at ang pagbanggit na siya ay babasain ng hamog ay nagpapakita na ang puno ay hindi lamang simbolo. Ito ay isang tao. Malinaw ang kahulugan. Mawawalan ng katinuan si Nebukadnezar at mamumuhay na parang hayop sa loob ng 7 taon. Bakit? Upang ipakita na ang Diyos lamang ang may ganap na kapangyarihan sa mga tagapamahala sa mundo. Ipinahayag agad ng Diyos kay Daniel ang kahulugan ng panaginip matapos itong isalaysay ng hari at labis itong ikinagulat ni Daniel. Ayaw niyang mangyari ito sa hari. Taos puso niyang inaasahan na babalik si Nebukadnezar sa Diyos bago bumagsak ang hatol. Nagbahagi si Daniel ng babala ngunit may kasamang pag-asa. Ang hari ay hindi lamang ang makapangyarihang punong kahoy, kundi ang tuod na naiwan din. Tinapos ni Daniel ang kanyang paliwanag sa isang taimtim at agarang pakiusap para sa hari na magsisi, talikuran ng kasalanan at humingi ng awa sa Diyos. Ngunit kapansin-pansin, hindi sumagot si Nebukadnezar.
Hindi siya tumutol, pero hindi rin siya nagpakumbaba. Nanatili lang siyang tahimik. Ang tunay na pagsisisi ay minsan ay may malaking epekto, gaya ng nangyari kay Haring Ahab. Kahit pa nakagawa siya ng matinding kasalanan, pinapatay ang isang inosenteng lalaki para lamang makuha ang kanyang lupa. Nang harapin siya ng propetang si Elias, tumugon si Ahab ng may tunay na kababaang loob. Pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, nag-ayuno at naglakad na may kalungkutan. Dahil dito, ipinagpaliban ng Diyos ang kanyang hatol. Sa isang oras, 21, 25 hanggang 27, sinabi ng Diyos kay Elias, "Hindi mo ba nakita kung paano nagpakumbaba sa harap ko si Ahab? Dahil dito, hindi ko ipapadala ang kapahamakan sa kanyang panahon. Sa panahon ng kanyang anak ito mangyayari." Ngunit hindi ginaya ni Nebuchadnezzar ang halimbawang iyon. Sa kabila ng malinaw na babala sa pamamagitan ng panaginip at ng taimtim na pakiusap ni Daniel na magsisi, pinili niyang balewalain ito. Binigyan siya ng Diyos ng buong 1 taon ng biyaya, 12 buwang palugit upang magbago, ngunit hindi niya ito sineryoso. Sa katunayan, ang pagkaantala ng hatol ay tila lalong nagpatibay ng kanyang pagmamataas. Habang nakatayo sa bubungan ng kanyang palasyo, tiningnan niya ang lungsod at buong yabang na sinabi, "Hindi ba't ito ang dakilang Babilonya na itinayo ko sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan?" Sa sandaling iyon, narating niya ang rurok ng kayabangan, inaangkin ang buong kredito para sa tagumpay ng kanyang imperyo. Ngunit sa mismong oras na iyon, habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, isang tinig mula sa langit ang pumigil sa kanya. Ang parehong hatol na nakita niya sa panaginip ay nangyari na. Agad na nawala ang kanyang katinuan at pinalayas siya mula sa lipunan. Namuhay siya na parang hayop, kumakain ng damo at pagalagala sa parang, gaya ng ipinahayag ni Daniel. Gayunman, matapos ang mahabang panahon ng kahihiyan at pagbagsak, tuluyang nagbago ang puso ni Nebuchadnezzar. Nang bumalik ang kanyang katinuan, hindi na niya ipinagyabang ang kanyang kapangyarihan. Sa halip, pinuri niya ang kataas-taasan at ipinahayag na ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan at ang kanyang kalooban ay hindi mapipigilan. Sinabi niya, walang sinuman ang makakahadlang sa kanyang kamay. Mula sa kwento ng mga tagapagmatsyag at mga banal, marami tayong mahahalagang katotohanang matutunan. Una sa lahat, sila ay ginagamit ng Diyos bilang kasangkapan ng kanyang hatol. Isang makapangyarihang tinig mula sa langit ang sumigaw, putulin ang punong kahoy, putulin ang mga sanga, alisin ang mga dahon at ikalat ang mga bunga. Ang utos na ito ay inihatid ng mga sugo mula sa langit. Ipinahayag ng mga banalang hatol upang maging malinaw ang isang katotohanan. Ang kataas-taasan ang naghahari sa lahat ng kaharian sa mundo. Ibinibigay niya ang kapangyarihan sa sinumang nais niya kahit pa sa mga pinakamababa sa lipunan. Daniel 4:14-17. Sa buong kasulatan, may mahalagang papel ang mga anghel sa pagtupad ng mga hatol ng Diyos. Kasama sila sa mahahalagang sandali ng kasaysayan, ginagabayan ng kapalaran ng mga bansang tumalikod sa Diyos. Halimbawa, ang mga anghel ay may bahagi sa pagkakalat ng Israel dahil sa kanilang pagsuway. Ginamit din ng Diyos ang mga anghel sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora, sa paghatol sa Babilonya at sa pagbagsak ng Nineveh. Itinuturo ng Biblia na sa pagtatapos ng panahong ito, muling magsasagawa ng banal na hatol ang mga anghel. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa mga individual na tumanggi sa pag-ibig at kaligtasang iniaalok ng Diyos. Isinulat ng may akda ng Hebreo, ginagawa niya ang kanyang mga anghel na parang hangin, ang kanyang mga lingkod na parang apoy na nagniningas.
Hebreo 1:7, hindi kumikilos ang mga anghel ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Isinasakatuparan nila ang hatol ayon sa perpektong katarungan at katuwiran ng Diyos. Ngunit ang mga anghel ay hindi lamang mga tagapagdala ng hatol, sila rin ay huwaran ng pagsamba. Nakita na natin sa Isaias 6, tatlo ang mga serapin na sumisigaw, "Banal, banal, banal ang Panginoon," sa patuloy na pagsamba. At sa pahayag, makikita natin ang isang makapangyarihang tagpo kung saan narinig ni Juan ang tinig ng napakaraming anghel, hindi mabilang, na nakapalibot sa trono ng Diyos. Sila ay sumama sa mga nilalang na buhay at sa matatanda at sabay-sabay na nagsabi ng malakas, "Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, lakas, karangalan, kaluwalhatian at papuri." Pahayag 5:11, ang mga makalangit na nilalang na ito ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang halimbawa. Ipinapakita nila kung ano ang ibig sabihin ng sumamba ng may takot sa Diyos, maglingkod ng may kababaang loob, at tupdin ang kalooban ng Diyos ng may lubos na pagsunod. Gaano kadalas tayong nagmamadali sa paglilingkod sa Diyos o pagtulong sa kapwa kahit sa magagandang paraan, nang hindi muna nagbibigay ng oras upang parangalan at sambahin siya? Mahalaga ang paglilingkod, syempre. Ngunit bago ang anuman, kailangan muna nating manahimik sa kanyang presensya at itugma ang ating puso sa kanya. Ang titulong arkanghel ay natatangi at sa Biblia ito ay ibinigay lamang sa isang anghel. Ang anghel na ito ay namumukod tangi sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Miguel. Ang mismong pangalan niyang Michael ay nagtatanong ng isang makapangyarihang katanungan, sino ang katulad ng Diyos? Si Miguel na arkanghel ay may tatlong pangunahing misyon sa banal na kasulatan. Ang una ay ang pagbabantay sa katawan ni Moises. Marahil siya ang pinakakilalang anghel sa Biblia. Alam natin na siya ay tinawag na arkanghel, ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa kanya? Ano na ang kanyang nagawa? Anong papel ang ginagampanan niya sa hanay ng mga anghel ng Diyos? Hindi ibinunyag ng kasulatan ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari sa panahon ng kamatayan ni Moises. Alam lamang natin na pinayagan ng Diyos si Moises na makita ang lupang pangako kahit hindi siya pinayagang makapasok dito. Mula sa bundok Nebo, bahagi ng Pisga sa kasalukuyang Jordan, minasdan ni Moises ang lupain. Dahil sa kanyang pagsuway, hindi siya pinahintulutang makapasok. Sa Judas Siyam, sinasabi na si Miguel na arkanghel ay nagkaroon ng pagtatalo sa Diablo tungkol sa katawan ni Moises. Tila may naging labanan, ngunit sinabi ni Judas na hindi nakipaglaban si Miguel gamit ang sarili niyang lakas. Sa halip sinabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay nagtagumpay. Hindi tiyak kung bakit naganap ang labanang ito, ngunit isang palagay ay maaaring nais gamitin ng Diablo ang katawan ni Moises upang hikayatin ang mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isa pang misteryosong nilalang ay ang prinsipe ng Persya na nabanggit lamang sa Daniel, 10 bahagi ng Biblia na puno ng mga pangitain at simbolismo. Ang prinsipe na ito ay marahil kumakatawan sa isang madilim na espiritual na puwersa na may impluensya sa sinaunang Persya. Tumanggap si Propeta Daniel ng nakakabahalang pangitain tungkol sa isang digmaan sa hinaharap. Lubhang na apektuhan, siya ay nagluksa, nag-ayuno at nanalangin sa loob ng 3 linggo. Bilang tugon sa kanyang mga panalangin, nagpadala ang Diyos ng isang mensaherong mula sa langit upang ipaliwanag ang pangitain. Sa Daniel 10:10-10-14 mababasa natin, biglang may kamay na humipo sa akin at itinayo ako sa aking mga kamay at tuhod. Sinabi ng anghel, Daniel, ikaw ay minamahal ng labis.
Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko at tumayo ka sapagkat isinugo ako para sa iyo. Habang siya'y nagsasalita, ako'y tumayo, bagaman nanginginig pa rin, nagpatuloy siya, "Huwag kang matakot, Daniel. Mula pa noong unang araw na nagnanais kang makaunawa at mapagpakumbaba sa harap ng Diyos, dininig ang iyong mga salita. Naparito ako dahil sa iyong mga panalangin, ngunit sa loob ng 21 araw, ako ay hinarang ng prinsipe ng kaharian ng Persya. Pagkatapos ay dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno, upang tulungan ako sapagkat naiwan ako roon kasama ang mga hari ng Persya. Ngayon, naparito ako upang ipaliwanag ang mangyayari sa iyong bayan sa hinaharap. Dahil ang pangitaing ito ay tungkol sa mga bagay na darating pa lamang. Dito natin nasilip ang isang bihirang tanawin ng mga espiritual na laban sa likod ng ating nakikitang mundo. Kahit pa nanalangin si Daniel at nag-aayuno sa loob ng 3 linggo, naantala ang anghel dahil sa isang makapangyarihang espiritual na nilalang, ang prinsipe ng Persya, na humarang sa kanya. Ang nilalang na ito ay hindi tao, kundi isang madilim na puwersang may matinding impluensya. Napakalakas niya, kaya't si Miguel, isa sa pinakamataas na anghel, ang kailangang tumulong. Tulad ng nakita natin sa Judas Siyam, si Miguel ay may titulong arkanghel. Dahil sa tulong ni Miguel, nakarating din sa wakas ang anghel kay Daniel. Ipinaliwanag nito ang mga darating na pangyayari para sa bayang Israel. Sa huling pangitain ni Daniel, sinabing si Miguel, ang dakilang prinsipe na tagapagtanggol ng Israel, ay titindig sa panahong iyon. Tinawag rin ng anghel si Miguel na iyong prinsipe na tumutukoy kay Daniel. Bagaman hindi tiyak kung ano ang buong kahulugan ng pagbabantay ni Miguel sa Israel, malinaw na siya ay may natatanging papel sa pagtatanggol sa bansang iyon. Si Miguel ay hindi lamang isang makapangyarihang mandirigma. Ang kanyang papel ay malapit na konektado sa tadhana ng Israel. Sa Daniel 10:21 at 12, siya ay inilarawan bilang prinsipe ng bansa. Sa pagtingin natin sa kasaysayan, noon at ngayon, makikita natin ang tila proteksyong espiritual ni Miguel sa Israel. Kahit na si Miguel ay may dakilang kapangyarihan, siya ay lubos na masunurin sa Diyos. Malinaw ito sa Judas 1 talata. Siyam, hindi siya kumikilos ayon sa sariling kagustuhan, kundi umaasa lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang mga anghel ng Diyos ay may malinaw na kaayusan, at kahit ang pinakamalakas ay nasa ilalim ng kanyang utos. Ang kababaang loob ni Miguel, sa kabila ng kanyang lakas, ay lalong nagpapakita ng katapatan niya. Ang salitang arkanghel ay nangangahulugang siya ang may pinakamataas na ranggo sa mga anghel. Habang maraming anghel sa kasulatan ang tumatayong mensahero, si Miguel ay naiiba. Lagi siyang inilalarawan bilang mandirigmang nakikipaglaban sa mga madidilim na puwersa at espiritual na pinuno sa di nakikitang mundo. Bagaman si Daniel ay nanghina at nabigla, binigyan siya ng lakas ng anghel upang tanggapin ang mga pangitaing inilahad sa mga kabanata 11 at 12. Ngunit hindi pa tapos ang espiritual na labanan. Kinailangang bumalik ang anghel upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa prinsipe ng Persya. Sinabi rin ng anghel kay Daniel na ang prinsipe ng Gresya ang susunod na darating, isang pahiwatig na ang masasamang espiritual na puwersa ay patuloy na kumikilos. Laging sinusubukang hadlangan ang mga plano ng Diyos at ang kanyang bayan. Kaya tayo rin ay kailangang maging handang espiritual. Kahit hindi natin nakikita ang labanan, ito ay totoo at matindi. Ang ikatlong dakilang misyon ni Miguel ay ang digmaan sa langit. Sa kalagitnaan ng kapighatian, isang matinding labanan ang sumiklab. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban-laban sa dragon at sa kanyang hukbo.
Sa pahayag 12:7 hanggang 9 mababasa, "At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, at lumaban ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit sila'y natalo at nawala ang kanilang lugar sa langit. Itinapon ang malaking dragon, ang sinaunang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas na dumadaya sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Ganap ang kanyang pagkatalo. Hindi lamang siya natalo sa isang labanan, nawala ang kanyang posisyon sa langit. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay itinapon sa lupa, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng kanyang kwento. Habang ang langit ay nagdiriwang sa kanyang pagkakatalsik, masama ang balita para sa lupa at sa dagat. Alam ng Diablo na kaunti na lang ang kanyang panahon, kaya't pinakakawalan niya ang kanyang galit saan man siya makakapanira. Hindi pa nasa impyerno si Satanas ngayon, ngunit doon ang kanyang hantungan. Pagkatapos siyang paalisin ni Miguel at ng hukbo ng langit, siya ay bumagsak sa lupa na puno ng puot. At doon, inilipat niya ang kanyang galit laban sa bayan ng Diyos. Ayon sa pahayag, nagngalit ang dragon sa babae at tinangkang usigin ang iba pa niyang mga anak, yaong mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at tapat kay Jesus. Ang espiritual na labanan ay mahirap at masakit, ngunit may mga pagkakataong kailangang harapin ito. Dito pinagtatanggol ang katotohanan, nililinis ang pamayanan at naibabalik ang tunay na pagkakaisa. Ngayon naman ay lilipat tayo sa kwento ni Lucifer mula sa kaluwalhatian patungo sa pagbagsak. Binanggit ang nilalang na ito sa Isaias 14. Ang pangalang Lucifer ay mula sa Latin at nangangahulugang tagapagdala ng liwanag. Sa Hebreo, ito ay isinasalin bilang bituin ng umaga. Anuman ang wika, si Lucifer ay inilarawan bilang isang napakaganda, makinang at maringal na nilalang. Siya ay may mataas na katayuan sa hanay ng mga anghel ng Diyos, kasama nina Miguel at Gabriel. Ngunit sa isang punto, gumawa si Lucifer ng isang malagim na pasya. Siya ay naghimagsik laban sa Diyos. Sa Lucas 10:18, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, "Nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na tulad ng kidlat." Inilalarawan niya ang isang pangyayaring nasaksihan niya noon pa bago pa siya isinilang bilang anak ni Maria. Babala ito ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag hayaang manaig ang kayabangan sa kanilang puso. Ang sandaling tinukoy niya ay ang paghatol ng Diyos sa anghel na si Lucifer. Si Lucifer ay dating may mataas na karangalan sa langit. Sa Ezekiel 28 pinalawit, 12 hanggang 15, sinabi ng Diyos sa propeta, "Anak ng tao, manangis para sa hari ng Tiro at sabihin mo ito mula sa Panginoon, ika'y lubos na perpekto, puno ng karunungan at nakabibighaning kagandahan. Nanirahan ka sa Eden, ang hardin ng Diyos. Ang iyong kasuotan ay pinalamutian ng lahat ng mahalagang bato, rubin, topasyo, diamante, berilo, onise, haspe, lapis lazuli, turkesa at esmeralda. Ginto ang ginamit sa iyong mga setting at ingrano. Lahat ng ito ay inihanda para sa iyo sa araw ng iyong paglalang. Itinalaga kang maging tagapagbantay na kerubin. Inilagay kita sa banal na bundok ng Diyos. Naglakad ka sa gitna ng nagniningning na mga bato tulad ng apoy. Mula sa simula ng iyong paglikha, ang iyong mga landas ay matuwid hanggang matuklasan sa iyo ang kasamaan." Tinawag si Lucifer na tagapagbantay na kerubin. Sa langit, ang mga kerubin ay nagbubuka ng kanilang mga pakpak sa ibabaw ng luklukan ng awa. Tinatakpan ito at nakaharap sa isa't isa habang ginagawa ito. Nakaharap ang mga kerubin patungo sa luklukan ng awa. Si Lucifer ay kahanga-hanga sa anyo, ngunit dahil sa kayabangan ay pinili niyang hamunin ang kapangyarihan ng Diyos.
nais niyang ipantay ang sarili sa Diyos. Mukhang si Lucifer ay namuno sa isang grupo ng mga anghel at nagawa niyang hikayatin ang ilan sa kanila na talikuran ng kanilang katapatan sa Diyos. Nahikayat niya silang sumama sa kanyang paghihimagsik. Bilang bunga nito, pinalayas ng Diyos si Lucifer at ang mga sumunod sa kanya mula sa kanyang presensya. Bahagi ito ng patuloy na plano ni Lucifer na ilayo ang iba sa Diyos. Sa Ezekiel Kabanata 28, talata 16 hanggang 19, sinasabi sa Biblia, "Dahil sa iyong matinding pakikipagkalakalan, napuno ka ng karahasan at nagkasala. Kaya't pinalayas kitang may kahihiyan mula sa bundok ng Diyos at inalis kita, bantay na kerubin, mula sa gitna ng nagniningas na mga bato. Naging mapagmataas ang iyong puso dahil sa iyong kagandahan. Napasama ang iyong karunungan dahil sa iyong pagnanais na magningning. Ibinagsak kita sa lupa at inilantad sa harapan ng mga hari upang makita nila ang iyong pagbagsak. Nilapastangan mo ang iyong mga banal na lugar dahil sa dami ng iyong kasalanan at sa hindi makatarungan mong mga gawain. Kaya't pinabukal ko ang apoy mula sa iyong kalooban. Tinupok ka nito ng buo. Ginawa kitang abo sa ibabaw ng lupa sa harap ng lahat ng nakasaksi. Ang lahat ng bansa na dating nakakakilala sa iyo ay nabigla sa iyong sinapit. Naranasan mo ang isang kakilakilabot at nakakatakot na wakas, at hindi ka na muling iiral kailanman." Sa ilang bersyon ng Biblia, ang salitang pakikipagkalakalan ay ginagamit para ilarawan ng isang taong nagkakalat ng tsismis o lumikha ng pagkakabahagi, tulad ng isang mapanirang puri. Sa madaling salita, ang salitang ito ay maaaring tumukoy sa isang taong hindi lang nagkakalat ng kalakal, kundi pati tsismis. Sa buong Biblia, sa mga aklat tulad ng Levitiko, Kawikaan at Jeremias, ang parehong salita ay madalas isinasalin bilang tsismoso o mapanirang puri. Halimbawa, sa Kawikaan Kabanata 20, talata 11, may babala laban sa ganitong mga tao. Ang tsismoso ay nagtitiwalaan ng lihim, kaya't lumayo ka sa mga taong madaldal o mapuri. Ito mismo ang ginawa ni Lucifer. Lumilibot siya sa mga anghel, pinupukaw ang pagkadismaya at pinamunuan ang isang organisadong paghihimagsik laban sa Diyos. Para bang sinabi niya sa kanila, "Mabibigyan ko kayo ng mas magagandang tungkulin sa pamamahala ng sansinukob." Ang nakapagtataka, hindi pa rin nagbago ang taktika ng dyablo, maging sa langit o sa lupa, dahil epektibo pa rin ito. Ang paghihimagsik ni Lucifer ay hindi nangyari bigla. Hindi sinasabi ng Biblia kung gaano katagal ito inabot, pero malinaw na sapat ang panahon upang maiplano niya ito ng maayos at mahikayat ang maraming anghel na sumama sa kanya. Ayon sa paniniwala, mga 1/4 bahagi ng mga anghel ang sumunod sa kanya. Ang bilang na ito ay mula sa Pahayag Kabanata 12, talata 4, na nagsasabing, "Sinungkit ng kanyang buntot ang 1/4 bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa." Ang mga bituin dito ay tinuturing na mga anghel. Ang paghihimagsik ni Lucifer ay nagsimula sa langit, hindi sa lupa. Bilang orihinal na mapanirang puri, patuloy siyang kumikilos upang salungatin at pahinain ang mga autoridad na inilagay ng Diyos. Maging sa simbahan at sa buong mundo, kahit pinalayas na siya sa langit, hindi pa rin sumuko si Lucifer. Sa halip, nagsimula siyang magtayo ng sarili niyang kaharian na taliwas sa Diyos. Sa ugat ng lahat ng ito ay ang kayabangan, ang unang kasalanan. Sinasabi ng kasulatan, "Naging mapagmataas ang iyong puso dahil sa iyong kagandahan." Sinira mo ang iyong karunungan dahil sa iyong matinding pagnanais na magningning. Kaya't ibinagsak kita sa lupa at inilantad sa harap ng mga hari upang masaksihan nila ang iyong pagbagsak.
Ang kayabangan ni Lucifer sa kanyang kagandahan ang naging dahilan ng kanyang pagpapatalsik mula sa banal na bundok ng Diyos. Kaya ano ang kanyang tunay na motibo? Ano ang unang kasalanan? Ito ay kayabangan. At hindi ito nangyari sa lupa, nagsimula ito sa langit. Hindi ito paglalasing, pangangalunya o pagsisinungaling. Ito ay kayabangan, isang bagay na mas mapanganib. Sa katunayan, nananatili itong isa sa mga pinakanakamamatay na kasalanan. Maraming taong nagsisimba ang hindi kailanman mag-iisip na mangalunya o magpakalasing, pero kadalasan ay nahuhulog sa kayabangan nang hindi namamalayan kung gaano ito mapanira. Napakaganda ni Lucifer kaya't labis siyang humanga sa sarili. Ang kayabangan na iyon ang naging punto ng pagbagsak niya. Ang sandaling tumigil siyang maging Lucifer at naging Satanas. Napakahalaga na maunawaan na ang unang kasalanan ay hindi pagpatay o anumang pisikal, ito ay kayabangan. At ang kayabangang iyon ang nagbunsod ng paghihimagsik. Ang mas nakakalungkot, ang kasalanang ito ay nagsimula mula sa mismong mga pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Lucifer. Ang lakas, kagandahan, karunungan at kapangyarihan ni Lucifer ay lahat kaloob ng Diyos. Pero sa halip na magpasalamat, ginamit niya ang mga regalong iyon bilang kasangkapan sa sarili niyang pagbagsak. Nakakalungkot dahil hanggang ngayon maraming taong tinawag at binigyan ng kakayahan ng Diyos ang nahuhulog pa rin sa parehong patibong. Sa Isaias Kabanata 14, talata 12 hanggang 15, ibinunyag ng propeta ang tunay na dahilan ng paghihimagsik ni Lucifer. Nais niyang maging kapantay ng Diyos. Gumawa siya ng 5 matitinding pahayag. Lahat ay nagsisimula sa ako'y magpapasya. Sinabi niya, aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono. Uupo ako sa bundok kung saan nagkakatipon ang bayan ng Diyos. Lalampasan ko ang mga ulap at sa huli, magiging katulad ako ng kataas-taasan, katulad ng Diyos mismo. Ang paghahangad niya ng kaluwalhatian para sa sarili ang ugat ng kanyang pagbagsak. Ipinakita ng Biblia ang matinding kaibahan ni Lucifer kay Jesus. Hindi tulad ni Lucifer, si Jesus ay hindi nagtangkang agawin ang lugar ng Diyos. Si Lucifer ay isang nilikhang nilalang, wala siyang karapatang maging kapantay ng Diyos, ngunit pilit niyang inabot ang antas na iyon. Pero habang tinataas niya ang sarili dahil sa kayabangan, siya'y bumagsak. Sa kabaligtaran, si Jesus na mulat sa pool ay Diyos na ay likas ng kapantay ng Diyos. Dahil dito, itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na posisyon at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod, sa langit, sa lupa, at maging sa ilalim ng lupa, at ipahahayag ng bawat labi na si Jesucristo ang Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Hindi lang siya itinaas ng Diyos, binigyan siya ng pinakadakilang pangalan. At ang pangalang ito ay may kapangyarihan sa lahat ng dako. Sa langit kung saan naglilingkod ang mga anghel at espiritual na nilalang. Sa lupa kung saan darating ang araw na ang lahat ng tao ay susuko kay Kristo. At sa ilalim ng lupa na tumutukoy sa kaharian ni Satanas, kabilang ang kamatayan, impyerno at lahat ng tumanggi sa Diyos sa kanilang buhay. Darating ang panahon na lahat ay aaminin na si Jesus ang Panginoon. Isa lang ang paraan para itaas ng Diyos ang isang tao, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Isa itong universal na prinsipyo na walang pinipili. Ang daan paakyat ay pababa. Iyan ang susi. Malinaw ang sinasabi ng Kawikaan 18:12. Ang kayabangan ay nauuna sa kapahamakan, ngunit ang karangalan ay nauuna sa pagpapakumbaba. Kung babalik tayo sa Filipos, makikita natin muli ang napakagandang katotohanan. Dahil dito, itinaas siya ng Diyos ng lubusan at binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Ang pagpapakumbaba ay isang desisyon, hindi nakabase sa nararamdaman. Bawat isa sa atin ay kailangang pumili at sabihing, Panginoon, pinipili kong magpakumbaba sa iyong harapan. Iniiwan ko ang kayabangan, kapalaluan at pansariling ambisyon, hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa harap ng aking mga kapwa mananampalataya. Bilang isang halimbawa ng pagpapakumbaba sa tunay na buhay, nagkwento si Jesus tungkol sa mga panauhin sa isang kasalan sa kasalan. Sa Lucas Kabanata 14, talata 8 hanggang 11, sinabi niya, Kapag inimbitahan ka sa isang kasalan, huwag kang magmadaling umupo sa pinakamarangal na upuan. Maaaring may inimbitahan na mas mahalaga kaysa sa iyo. Kapag nangyari iyon, lalapit ang punong abala at sasabihing, ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito. At mapipilitan kang lumipat sa pinakamababang lugar na may kahihiyan. Sa halip, kapag inimbitahan ka, pumili ng pinakababang upuan. Pag nakita ka ng punong abala, maaaring sabihin niya, kaibigan, lumipat ka sa mas magandang lugar. Sa ganitong paraan, pararangalan ka sa harap ng lahat ng panauhin. Sapagkat ang sino mang nagtataas sa sarili ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sa Isayas Kabanata 14, talata 11 hanggang 15, inilarawan ang pagbagsak ni Lucifer gamit ang matitinding larawan. Ang iyong kayabangan at karangyaan ay ibinaba sa libingan kasama ang tunog ng iyong mga alpa. Uod ang iyong higaan at bulati ang iyong kumot. Panong nahulog ka mula sa langit, maningning na tala, anak ng bukang liwayway. Ikaw ay itinapon sa lupa, ikaw na minsang nagpayanig sa mga bansa. Sa iyong puso ay sinabi mo, Akyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono higit sa mga bituin ng Diyos. Mamahala ako sa bundok kung saan nagkakatipon ang mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako higit sa mga ulap, gagawin kong sarili kong kapantay ang kataas-taasan. Ngunit sa halip, ibinagsak ka sa kalaliman, sa pinakailalim ng libingan. Ang hangarin ni Lucifer ay maging kapantay ng Diyos. Labis siyang humanga sa sarili niyang talino, kagandahan at kaluwalhatian kaya't nagsimulang isipin, pwede rin akong maging Diyos. Karamihan sa mga iskolar ng Biblia ay naniniwalang si Lucifer ay may mahalagang papel sa pagsasaayos ng pagsamba sa langit. Si Lucifer ay dalubhasa sa musika at hanggang ngayon ginagamit niya ito upang akitin at impluwensyahan ang mga tao. Sa langit, siya ang binigyan ng pananagutan sa banal na dako ng Diyos. Siya ang nangangasiwa sa pagsamba at mga espiritual na seremonya. Bilang kerubin na nagbabantay sa lugar kung saan nahahayag ang presensya ng Diyos, siya ang namumuno sa musika. Isa siyang artist, malikhain at matagumpay. Ngunit pagkatapos ay dumating ang kayabangan at doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. Doon na nagtapos ang lahat. Pagkatapos niyang maging mapagmataas sa kanyang talino at kagandahan, at palihim na planuhin ang paghihimagsik laban sa Diyos, siya ay itinaboy mula sa presensya ng Diyos. Ang mga anghel na pumanig sa kanya sa pagtataksil ay itinapon din kasama niya. Maaaring si Lucifer ang pinakamatalino at pinakamaringal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ngunit ayon sa kasulatan, ang kayabangan ay lumitaw sa kanyang puso. Nagsimula ang kanyang pagbagsak sa kalooban nang ang kanyang mga pag-iisip ay napuno ng kapalaluan bago pa ito lumabas sa kanyang mga gawa. Nang hayaang lumago ang kayabangan sa kanyang puso at matapos niyang maingat na planuhin ang kanyang pag-aaklas laban sa Diyos, siya ay pinalayas mula sa langit. Ang mga anghel na naghimagsik at sumunod sa kanya ay ibinagsak din. Ito ay isang bagay na dapat nating pag-isipan ng malalim sa ating sariling buhay. Nang likhain ng Diyos si Adan, ginawa niya ito na naiiba sa lahat ng iba pang nilalang.
Ang paglikha kay Adan ay idinisenyo upang magpaalala ng pagpapakumbaba. Hinubog siya ng Diyos mula sa pinakaaba at payak na sangkap, alikabok ng lupa, upang ipakita na ang tunay na kadakilaan ay maaaring manggaling sa kababaang loob. Si Adan ay ginawa mula sa alabok, ngunit binigyan siya ng kakayahang maabot ang pinakadakila. Sa katauhan ni Adan, pinagsama ng Diyos ang pinakamababa at ang pinakataas. Ipinapakita ito ng aklat ng Genesis sa makapangyarihang larawan ng kanyang pagkalikha. Pagkatapos, hinubog ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Hindi tulad ni Lucifer, maaari nating piliing alalahanin kung saan tayo nagmula at manatiling mapagpakumbaba. Ngunit si Satanas na bumagsak na at naging kaaway ng Diyos at ng sangkatauhan ay kumilos muli. Mayroon siyang espesyal na galit sa sangkatauhan dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, sa pamamagitan ng tao, maaaring lusubin ni Satanas ang larawan ng Diyos. Ang tao ay nilikha upang ipakita ang likas na katangian ng Diyos sa buong sangnilikha. Hindi direktang maabot ni Satanas ang Diyos, kaya't ang tinarget niya ay ang kanyang larawan, ang tao. Ang layunin niya ay sirain, baluktutin at lapastanganin ang larawang iyon. At hindi siya tumitigil sa paggawa nito. May aral dito. Kapag ang isang tao ay tumigil sa pagsamba, kadalasan ay nagsisimula siyang maghangad ng pagsamba para sa sarili niya. Ngunit ang langit ay hindi sapat para sa dalawang sentro ng pagsamba. Sinasabi sa Judas, isang ang mga anghel na tumalikod sa kanilang tamang kinalalagyan ay ibinagsak. Narito ang aral mula sa pagbagsak ni Lucifer. Una, kapag tumigil ka sa pagsamba, nagsisimula ka ng bumagsak. Kung masyado kang mayabang upang sumamba, nasa daan ka na patungo sa pagkawasak. Ikalawa, ang kayabangan ay mabilis ang landas patungo sa kapahamakan. Si Satanas noon ay ang maningning na tala sa umaga, maganda at marilag. Ngunit ang kanyang paghihimagsik ang nagdala sa kanyang pagbagsak. Tinalikuran niya ang Diyos at naging si Satanas ang pinakamatinding kaaway ng Diyos. Ang anumang bagay na hindi natin na ituturing bilang papuri ay nagiging kayabangan. At hindi tayo nilikha para sa kayabangan. Habang tayo'y itinataas ng Diyos, lalo tayong dapat magpakita ng kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng papuri at karangalan ay para sa Kanya. Kapag pinagpapala tayo ng Diyos, hindi ito dahilan para magyabang. Ito'y dahilan para sumamba. Hindi ito, tingnan mo ako, kundi tingnan mo ang Diyos. Maaring isipin mo, hindi ko kailangang sumamba gaya ng mga taong emosyonal. Pero tandaan, noong wala ka pa, pinili ka na ng Diyos at itinataas Niya. Sinasabi ng Biblia, purihin ang Panginoon ng bawat may hininga. Sa Genesis, mababasa natin na hiningahan ng Diyos ang tao ng buhay. Kaya kung taglay mo ang hininga ng Diyos sa loob mo, tinawag kang maging isang sumasamba. Iyan ang layunin mo. Kung nasa iyo ang kanyang buhay, itaas mo ang iyong tinig at purihin siya. Iniuutos sa atin ng kasulatan na magpuri. Tayo'y ginawang matuwid sa harap ng Diyos upang luwalhatiin siya. Pinalaya tayo upang mahalin siya. Ikaw ay iniligtas para makapagdiwang. Ikaw ay iniligtas upang magsaya at sumayaw. Ikaw ay pinalaya upang umawit ng may galak. Kaya't manatiling mapagpakumbaba at ibigay sa Diyos ang papuring nararapat sa Kanya. Ang papuri ay hindi maliit na paksa sa Biblia, ito'y seryoso. Ngunit may ilang tao, kahit nasa simbahan, ay ginagawang biro ito o tinitingnan ng magaan. Subalit ang pagsamba at papuri ang nagpapanatili sa atin sa presensya ng Diyos. Mahalaga ito. Sa sandaling piliin mong huwag sumamba, nagsisimula ka ng lumayo sa Kanya, gaya ng isda na hindi mabubuhay ng walang tubig at katawan na hindi mabubuhay ng walang hangin.
ang isang mananampalataya ay hindi mabubuhay nang walang pagsamba sa Diyos. Darating ang panahon na kailangang magpasalamat ka sa Kanya. Sa ayaw mo man o sa gusto, palalakpakan mo siya at sasabihin, Alleluia. Sasabihin mong, Salamat Jesus. Sasabihin mong, Mahal kita, Panginoon. Ang papuri ay darating, maaga man o huli, sapagkat kung hindi mo ito gagawin, mawawala ka sa Kanyang presensya, at kung wala ang presensya niya, wala ring buhay. Ngayon pag-usapan natin si Gabriel. Siya ang isa sa pinakakilalang anghel sa Biblia. Sa wikang Hebreo, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang makapangyarihan ng Diyos, dakila ang Diyos, o bayani ng Diyos. Madalas siyang tinatawag sa kasulatan bilang tagapagdala ng mensahe ng Panginoon, pero hindi binabanggit na siya ay isang arkanghel, taliwas sa paniniwala ng marami. Sa katunayan, mas madalas mabanggit si Gabriel kaysa kay Miguel. Gayunman, ang mga anghel ay kadalasang hindi nauunawaan ng tama. Itinuturo ng Biblia na ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang. Hindi mga taong naging anghel dahil naging mabuti sila sa buhay na ito. Sa tuwing nakakakita ang mga tao sa Biblia ng isang anghel, napupuno sila ng takot at pagkamangha. Makapangyarihan ng mga anghel at ang kanilang presensya ay may malakas na epekto. Si Gabriel partikular ay kilala bilang mensahero ng Diyos para sa habag at pangako. 4 na beses siyang lumitaw sa Biblia at sa bawat pagkakataon, dala niya ay mabuting balita. Makikita natin siya sa Daniel Kabanata 8, talata 16, Daniel Kabanata 9, talata 21, at sa Lucas Kabanata 1, talata 19 at 26. Kahit ilang ulit lamang siyang nabanggit, napakahalaga ng kanyang mga mensahe. Ipinapahayag ng mga ito ang mahahalagang bahagi ng plano, layunin, at huling paghatol ng Diyos. Unang nakita si Gabriel sa Daniel Kabanata 8, talata 15 hanggang 16. Dala niya kay Daniel ang isang pangitain na nagpapakita kung paano magaganap ang mga pangyayari sa katapusan ng panahon. Ipinadala siya ng Diyos mula sa kalangitan upang ibahagi ang mga detalye ng kanyang takdang panahon para sa kasaysayan. Sinabi ni Gabriel kay Daniel na unawain ang pangitain at saka inilatag ang kahangahangang serye ng mga darating na kaganapan. Madilim ang panahon para sa Israel, ngunit dumating si Gabriel na may dalang mensahe ng pag-asa. Ang kanyang pangalan mismo, ang Diyos ang aking lakas o makapangyarihan, ay tumutukoy sa makapangyarihang Diyos na handang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkakatapon at ibalik sila sa kanilang lupang tinubuan. Pagkatapos sa Lucas Kabanata 1, muling lumitaw si Gabriel. Ngayong nasa bagong tipan naman, ang una niyang misyon dito ay ipahayag ang kapanganakan ng isang propetang mauuna sa Mesyas. Ihahanda ng propetang ito ang mga tao sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya't bago pa natin marinig ang tungkol kina Maria o Jose, inihanda na ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng isang himala. Sa kanyang karunungan, pinili ng Diyos na maging isang supernatural na pangyayari, maging ang kapanganakan ng tagapanguna, isang propeta. Habang naglilingkod si Zacarias sa templo, biglang nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa kanan ng altar ng insenso. Nang makita ito, nabigla at natakot si Zacarias. Ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin." Nagpatuloy ang anghel, "Magkakaanak ang iyong asawang si Elizabeth, at ang ipapangalan mo sa kanya ay Juan. Magdadala siya ng malaking kagalakan sa inyo, at marami ang magdiriwang sa kanyang kapanganakan. Siya ay magiging espesyal sa paningin ng Diyos. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang nakalalasing, at mapupuspos siya ng banal na espiritu kahit bago pa siya ipanganak.
Maraming tao sa Israel ang ilalapit niya sa Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias. Tutulungan niyang muling magkaayos ang mga magulang at mga anak at gagabayan niya ang mga suwail tungo sa karunungan ng mga matuwid. Ang layunin niya ay ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Tinanong ni Zacarias, paano akong makasisiguro na mangyayari ito? Matanda na ako at matanda na rin ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel. Nakatayo ako sa harapan ng Diyos at isinugo ako upang dalhin sa iyo ang mabuting balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, hindi ka makakapagsalita hanggang sa matupad ang lahat ng ito. Gaya ng aking sinabi, habang nangyayari ito, naghihintay ang mga tao sa labas at nagtatanong kung bakit ang tagal ni Zacarias sa loob ng templo. Nang siya'y lumabas, hindi siya makapagsalita sa kanila. Napagtanto ng mga tao na si Zacarias ay nakakita ng isang pangitain sa loob ng templo dahil patuloy siyang kumikilos gamit ang kanyang mga kamay, ngunit walang salitang lumalabas. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Makalipas ang ilang araw, nagdalang tao si Elizabeth. Sa loob ng 5 buwan, nanatili siya sa tagong lugar. Ang Diyos ang may gawa nito, sabi niya. Sa panahong ito, ipinakita niya sa akin ang kanyang kabutihan at inalis ang kahihiyan ko sa harap ng mga tao. Pinili sina Zacarias at Elizabeth na maging mga magulang ng isang propeta. Si Zacarias ay isang pari at si Elizabeth ay hindi kailanman nagkaanak. Ngayon, pareho na silang matanda at lampas na sa edad ng panganganak. Ang kwentong ito ay kahalintulad ng nangyari kina Abraham at Sarah ayon sa Genesis. Matanda na rin sila noon at hindi na kayang magdalang tao si Sarah. Nang marinig niyang magkakaanak siya, napatawa siya sa sarili at naisip, ngayong matanda na ako at matanda na rin ang aking asawa, mararanasan ko pa ba ang kagalakang iyon? Ngunit gaya ng nabanggit kanina, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang sabihin kay Zacarias na sila ni Elizabeth ay magkakaroon ng anak, si Juan, na siyang maghahanda sa daraanan ng Mesiyas. Paglipas ng ilang taon nang maging ganap na lalaki sina Juan at Jesus, tinupad ni Juan ang kanyang misyon. Tinulungan niyang makita ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at tinawag silang magbalik loob sa Diyos. At ng panahon na upang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo at natapos na ni Juan ang kanyang papel, ipinaalala ni Juan sa lahat, maaari ninyong patotohanan na sinabi kong, hindi ako ang Mesyas, kundi ang isinugo upang mauna sa kanya. Ang nobya ay para sa nobyo. Sinabi ni Juan, ang kaibigan ng lalaking ikakasal ay nakatayo at nakikinig sa kanya at nagagalak ng marinig ang kanyang tinig. Ang kagalakang iyon ay akin at ngayon ay lubos na. Kailangang siya ang higit at ako ang maging mas kaunti. Ito ay mula sa Juan Kabanata 3, talata 28 hanggang 30. Ngayon, pag-usapan natin si Maria. Sa lahat ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala ng Diyos kay Gabriel, ito ang pinakakamangha-mangha. Isinugo siya sa Nazareth, isang maliit na bayan sa Galilea, upang maghatid ng mensahe sa isang dalagang nagngangalang Maria. Siya ay birhen at nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking mula sa angkan ni David. May kakaibang mensahe si Gabriel para sa kanya. Ikaw ay magdadalang tao at manganak ng isang anak na lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Ito ay mula sa Lucas, Kabanata 1, talata 31 hanggang 32. Ipinagkaloob ng Diyos kay Gabriel ang dakilang karangalang ihatid, ang balitang magbabago ng kasaysayan. Ang papel ng anghel sa kwento ni Jesus ay nagsimula bago pa siya
ipanganak dahil ang kanyang pagsilang ay magiging bukod tangi. Ang isang bagong buhay ay lilikhain sa pamamagitan ng banal na espiritu, hindi sa paraang tao at isisilang ng isang birhen. Siyempre, kailangan munang malaman ni Maria ang lahat ng ito. Kailangan niyang maging handa sa isang bagay na kung wala ang Diyos ay imposible. Kahit pa ang bata ay lilikhain ng banal na espiritu, ang mga tao sa paligid niya, ang kanyang pamilya, mga kapitbahay at buong komunidad ay hindi ito mauunawaan. Malamang nahaharapin niya ang kahihiyan at pagtanggi dahil sa isang bagay na hindi kayang paniwalaan ng iba bilang isang himala. Noong panahong iyon, kung ang isang babae ay nabuntis bago ikasal, ang ibig sabihin nito ay nakipag-ugnayan siya sa isang lalaki sa labas ng kasal na ayon sa batas ni Moises ay isang kasalanang pinarurusahan ng kamatayan. Gaya ng nakasulat sa Levitico 20:10, kung ang isang lalaki ay makipagtalik sa asawa ng iba, ang parehong lalaki at babae ay dapat patayin. Dahil dito muling isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel. Ngayong may napakahalagang mensahe para kay Maria, isang batang birhen. Bandang 2 buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, isinugo ng Diyos si Gabriel sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Doon, nagpakita siya kay Maria, isang dalagang nakatakdang ikasal kay Jose, isang kaapu-apuhan ni Haring David. Lumapit si Gabriel sa kanya at sinabi, "Mabuhay ka, ikaw na pinili, ang Panginoon ay sumasa iyo." Nalito at nag-alala si Maria sa kanyang narinig, hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Nagpatuloy si Gabriel at ipinaliwanag na ang batang kanyang dadalhin ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. Sinabi rin niya, kahit ang kamag-anak mong si Elizabeth ay nagdadalang tao na rin sa kabila ng kanyang edad. Sinabi ng mga tao na hindi siya maaaring magkaanak pero 6 na buwan na siyang buntis. Walang anumang sinasabi ang Diyos na hindi matutupad. Sumagot si Maria, "Ako ay lingkod ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi." Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. Batay sa Lucas 1:26-38. Nang iparating ni Gabriel ang mensahe, natural na nalito si Maria. Ngunit ipinaliwanag ni Gabriel na sa pamamagitan ng kapangyarihan mismo ng Diyos, magaganap ang himalang ito. At ang mapagpakumbabang tugon ni Maria, "Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi." Ipinapakita sa atin ng Lucas 1:38 ang kahangahangang kahandaan ni Maria na sundin ang plano ng Diyos, anuman ang kapalit. Hindi siya nakipagtalo o nag-atubili. Maluwag niyang tinanggap ang hinihingi ng Diyos sa kanya, handang gamitin ayon sa kanyang kalooban. Nang mabalitang nagdadalang tao si Maria ng batang magiging Mesiyas, naisip ni Jose ang kanyang kasintahan na tapusin ng tahimik ang kanilang kasunduan. Gusto niyang iligtas siya sa kahihiyan sa harap ng madla. Marahil ipinaliwanag ni Maria ang lahat kay Jose, ngunit mahirap pa ring paniwalaan para sa kanya. Doon pumasok ang isang anghel na nagpakita sa panaginip ni Jose upang patunayan na ang sanggol ay talagang nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hinikayat ng anghel si Jose na ituloy ang kasal. Nakinig si Jose at sumunod, na nagpapakita ng isa pang makapangyarihang halimbawa ng pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Ang pinakamahalagang misyon ni Gabriel ay ang ihatid ang balita kay Maria. Siya ang magsisilang kay Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Isipin mong makarinig ng ganito kahanga-hangang balita mula sa isang makapangyarihang nilalang mula sa langit na tulad ni Gabriel. Dapat ay tunay na tapat at dalisay si Maria upang makatanggap ng ganitong pagdalaw. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga anghel sa ating buhay ay ang maghatid ng mga mensahe mula sa Diyos. Nakita na natin kung paano nila ito ginagawa.
Nagpakita sila sa hindi mananampalatayang si Haring Nabucodonosor sa isang panaginip at inihayag ang nalalapit na kapanganakan ni Juan Bautista at Jesus. Paulit-ulit, kapag kailangan ng mga tao ng gabay mula sa Diyos, ang mga anghel ang ginagamit niya upang iparating ang kanyang salita.